everyone! What's up? Kumusta kayong lahat? It's me, Sharina, and welcome back again to my vlog! So for today's video, guys, I will be sharing you my NCLEX journey. So before and after I took the exam. So let's start, guys! Okay guys, so start natin sa application ko. So syempre kailangan ko ulit ng kodigo dito. So April 17, nag-process na ako ng application ko, which is yung Form 1F, which is online siya, and nagbayad ako ng $143 dito. And then next, April 18, pinadala na yung mga requirements ko, kasi nga nasa US na ako ng April 18, guys. So April 4, nag-travel na kami pa US. So April 18, pinadala na yung mga requirements, and then May 19, nakuha ko na yung eligibility ko, nag-email na sa akin ang New York bond na meron na akong eligibility. Okay? And after that, nag-register na ako ng Pearson VUE ng June 2. Okay? So, June 2 pa ako nag-register kasi nga wala pa akong pambayad and hindi pa nagsisink in yung pag-exam ko that time. So, sabi ko kasi sa Pilipinas na lang ako mag-NCLEX exam, pero sabi nila kasi sayang din yung opportunity na mag-take doon. So green-up ko na. So, yung friend ko, binook ako ng, June 2, nag-register ako sa Pearson VUE. June 5, meron na akong ATT, which is yung authorization to take the exam. Sa Pearson VUE pala, guys, nagbayad ako ng $200. Okay? For the ATT, wala nang babayaran doon. Pero pag dito daw sa Pilipinas, meron daw $150. Okay? So, nabook ng kaibigan ko, ng mga friends ko, June 24, first book nila yun sa akin. So, sabi ko, parang hindi pa ako ready. So, hinayaan ko lang sila, nag-book sila, and everything. Hindi pa ako ready, sabi ko. So, ayun yung demonyo, nasa puso mo, fear. Seryoso, Totel? Na-book na? Scheduled status. Tawag mo na akong video, Antel. Pang vlog. Guys, minako ko na mga walang hiya kong kaibigan. Ito yun. Ano? Siguro naman wala ka ng time ngayon magdadaldal. Siguro naman ngayon, i-dedicate mo lahat ng time mo. Walang magkukulit-kulit muna. Walang mag-overthink muna. Masasapak ko talaga. Minove namin yung date. So, nag-book ulit kami for the second time ng July 5. So, iniisip ko, kasi July 13, pauwi na kami ng Pilipinas. Iniisip ko, may time pa naman ako. May 1 week pa. So, siguro, sayang yung oras na mag-review ako. And then, sayang yung opportunity para mag-rest ako. Sayang yung 1 week, sabi ko. So, yung July 5, guys, minove ko ulit. Last one. Sabi ko, Lord, final na to. Minove ko siya ng July 11. Okay? And then, so, July 11 at 8 a.m., nag-take na ako ng NCLEX exam sa Spring Lake, sa Florida. Jacksonville, Florida. Spring Lake yung location namin. And then, at exactly 8 a.m. nag-start yung exam ko. And then, mga before 10 or 10, nag-shutdown na yung computer ko at 85. So, that's it. So, guys, 1 hour. So, 1 hour after I took the exam, muwi na ako. And then, nag-try ako ng PVT trick. So, pinag-aralan ko kung paano. Tapos, para mapanatag na yung loob ko or para mapronong na yung agony ko kung pasado ba or hindi. Pero parang nafe-feel mo kasi siya, guys, kung pasa ka. Parang pagpasok mo pa lang sa testing center, ang gaan-gaan na ng feeling, ang gaan ng vibe. Palibhasa, late pa ako natulog that time, alas 11, kasi nga hindi kami makatulog. So bumaba pa kami ng room, nagpahangin. So ginawa na namin lahat, guys. Kasi hindi talaga makatulog. So magpahangin muna kami. Hi, Del! And then, so, 1 hour after I took the exam, nag-PVT trick na ako agad, which is good pop-up naman siya. So, natuwa naman ako. Hi guys! Hi everyone! What's up? Kumusta kayong lahat? It's me, Sharina, and welcome back again to my vlog. So guys, for today's video, i-share ko lang. Nag-exam ako ng NCLEX, guys, and
yung exam na to is hindi pa talaga ako ready. And iyak ako ng iyak guys kasi nga feeling ko wala pa talaga akong kaalam-alam, kulang pa yung knowledge ko, especially na-stuck ako how many years. So parang na-force lang ako na mag-take ng exam guys. And so kakauwi ko lang and yung computer ko guys is nag-stop siya ng 85 items. So nag-start ako ng 8 AM tapos 10:35 natapos na yung exam ko. Ngayon guys, isi-share ko lang kasi nakikita ko yung PBT trick. Nakikita ko kasi palagi sa Facebook. So gusto ko siyang i-try kasi sumasakit na yung ulo ko guys sa kakaisip kung gaano siya ka-accurate at gusto ko na din malaman kung nakapasa ba ako para mapanatag na din yung kalooban ko bago ako umuwi. So ayan guys. So tignan na natin guys. Samahan nyo ako. Check natin. Mag-PPBT trick tayo. Tara! So, eto na guys. Check na natin. Magla-login muna tayo syempre. Tapos, i-start the registration process. Eto na siya guys. So, hindi ko na binidyo yung whole process. So, after mo ma-input lahat, submit mo lang siya. Then, titignan natin kung anong lalabas. Oh my God. Oh my God. So, ito yung lumabas sa akin, guys. So, guys, ayan na yung result ko. Hindi ko alam kung gaano ka-accurate yun. Pero, at this hour, guys, naiyak na ako. Hindi ko alam kung gaano ka-accurate to, guys. Pero, finally, lahat ng doubt ko. Lahat ng punat ko, guys. So, guys, aantayin natin yung result within 48 hours kasi hindi pa ito yung official result. So, at least, medyo napanatag na ako ngayon, guys. Hindi ko alam kung gaano ka-accurate to. And then, hindi pa rin ako, syempre, sabi nila 99% accurate yun. Then, kinabukasan, kinausap ko tong friend ko, si Joban, sabi ko, pwede ko bang gamitin yung credit card mo para makapag-quick result ako? Hindi nga ako mapanatag. Gusto ko makita na pass talaga siya. So, nag-quick result ako. We paid $7 ata or $8. I forgot na guys. Okay? So, ayan. Lumabas naman agad yung quick result. And then, for my official result, pinadala siya dito sa bahay. July kami dumating. Pagdating ko ng July, dito sa bahay, nakarating na kasi dito sa bahay ng mga July 3rd week. So, meron na yung aking result. Dineliver dito sa bahay. So, okay guys. I-share ko lang yung nafe-feel ko nung malapit na akong mag-take ng exam. Honestly, may konting kaba. Hindi siya ganun kakaba. Parang konti lang yung nararamdaman mong kaba. Tapos, ang kinababahala ko lang kasi malapit na akong mag-exam pero feeling ko wala pa akong kaalam-alam. Yes, that's true. Especially 2015 ako nag-graduate and then hindi ako nag-work agad sa hospital. So, nag-back to zero ako. Nag-concept ulit ako and then Q-banks, alternate lang yun. Kung may hindi ako maintindihan, concept, and then Q-banks ulit. Lalong-lalo na't hindi ako nag-focus agad na mag-review kasi nga hindi nagsisink in sa utak ko na mag-NCLEX ako doon sa US. Okay, so feeling ko wala pa akong kalam-alam pero ang nangyari, dapat puro positive lang pala, prayers, and just keep on manifesting. Ang gaan ng feelings, guys. Sabi ko nga, ipakita ko yung aura ko. Ito yung aura ko before ako pumasok sa testing center. And then, this is my aura after. Alam nyo naman ako, rampa-rampa, ganyan. So, my advice is just think positive. Huwag kayong mag-negative. Pray and dapat focus lang. Kung mahina kayo sa concept, go back to concept.
Kung alam nyo naman na yung concept, mag-practice kayo sagot ng mga Q-banks, at least 75. Kung malayo pa yung exam mo, mag-practice ka at least 75 questions per day. But kung malapit na siya, itry mong doblehin. Mag 150 per day ka, guys. Okay? So, yun lang yung i-share ko, yung NCLEX journey ko. Next time naman, pag-uusapan natin kung ano dapat yung mga gagawin mo before you take the NCLEX exam. Okay? So, thank you so much for watching, everyone. Now, alam nyo na kung paano yung NCLEX journey ko. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, everyone!